Ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang representation as a Son of God. Amen. Kaya nga, sinabi sa Biblia na siya ang ating panganay. Siya ang panganay na anak ng Diyos as a human. Hello? Kaya, kung paano naranasan ni Jesus na siya ay itinakwil ng mga tao maging sa kanyang kababayan, kapamilya, kaibigan, kakilala, gayon din po ang nakalaan sa atin. Amen. Papansin ba natin? Pero ang sabi ng Diyos, datapwat sa Diyos ay hirang na mahalaga. Kaya every one of us ay hinirang ng Diyos. Espesyal. Sabihin mo sa katabi mo, espesyal ka sa Diyos, kapatid. Amen. We are special in the sight of God. So, sa pagiging espesyal natin, maraming mga tao na umaapi sa atin. Pinipersecute tayo dahil tayo ay mga lingkod ng Diyos. At inaabuso nila yun. Mabait naman yan. Because he is a Christian. O, pwede natin utangan yan. At hindi nabayaran. Christian mo naman yan. Diba? Sometimes like that. Inaabuso ang ating pagiging Kristiyano. Pero, okay lang yun. Amen? Okay lang ba? Baka galit na galit ka na sa kapitbahay mo dahil hindi makapagbayad ng utang. No? Diyan tayo masusuko bilang anak ng Diyos. Amen? Diyan tayo masusuko. Si Jesus, itinakwil talaga siya. Amen? Sa mismo pang mga kababayan, kahit sa kapamilya niya, lahat ay nag-alinlangan sa kanya. Ngayon, kalin ba sa kapatid mo? Marami kang pag-alinlangan sa kapatid mo? At marami kang napupuna na kahinaan sa kapatid mo? Oh, come on. Jesus, sabi dito, Jesus chosen us and are precious. We are precious in the sight of God. Amen? That's why He died at the cross. Because you are special in the sight of God. Jesus, nais ni Jesus na ikaw ay magkaroon ng eternal life. That's why Jesus died on the cross. So, dito ay binigyan tayo ng ehemplo. Amen. Binigyan tayo ng halimbawa bilang anak ng Diyos. At tayo ay mga anak ng Diyos. Sino mga anak ng Diyos dito? Amen. We are the children of God. Hello. Spiritually speaking, dito sa lupa ay mayroon tayong family. Yes? We have family in this earth. And then we have Papa, Mama, Daddy, Mommy. Okay? But in spiritually speaking, our God is our Father. Amen? Amen. And Jesus Christ is our brother. Amen? Amen. Hindi Papa Jesus. Okay. So, leader B, okay. Ito na yun ang ating mga karanasan. Rejection and elevation. Okay. The living cornerstone ay nagkaroon siya ng rejection. But
mayroon siyang tinatawag na elevation, yung pagtanggi. Subalit, mayroong may purpose yung pagtatakwil ng tao sa kanya. Kaya, di ba mapapansin natin pagka nalaman, halimbawa, in our family, you are the first to become born-again Christian. And then, yung mga kasama mo sa bahay ay hindi kanila maintindihan. Gusto mong umatin sa gawain, binabawalan ka. Amen? Naranasan ba natin yan? O kung hindi natin naranasan, siguro iisa pa rin ang espiritu niyo. Magkaakbay pa rin kayo sa kamunduhan. Pero kung mayroong pagtanggi na nangyari sa inyong buhay, ay katulad kayo ni Kristo. Amen? Mayroong rejection sa atin. Hello? Kung paano ang ating Panginoon ni-reject siya ng kanyang family, ng kanyang mga kababayan, ng kanyang countrymen, rejection ay naranasan ni Jesus. But, sabi ito, an elevation. So, sabi ito, Jesus, the living stone, was rejected by people, but chosen and precious by God. Amen. So, bagamat ni-reject siya ng mga tao, subalit, walang magawa ang mga tao dahil pinili siya ng Diyos. Amen. Katulad sa atin, ni-reject ka man ng pamilya mo, pero wala silang magawa sa iyo. Amen? Because Jesus is choosing you. Upang magkaroon ka ng buhay na banal, matuwid, at matagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Diyan sa verse 6, okay, verse 6, sabi diyan, wherefore also it is contemned in the scripture, behold, I lay in Zion a chief cornerstone, elect precious, and he that believeth on him shall not be confounded. So, napakahalaga ang ating katatayuan dyan, no? Sabi dyan, sapagkat sinasabi ng kasulatan, tingnan ninyo, inilalagay ko sa Zion ang isang batong panulukan, pinili at mahalaga. Hindi mapapahiya ang sinumang sumampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah! Hindi mapapahiya. Sabi ito, and he that believeth on him shall not be confounded. Hindi siya mapapahiya. That's why, if you come into the presence of Jesus Christ, ay hindi ka mapapahiya. Sinabi sa John chapter 6 verse 37, ang sinumang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay kailanman hindi ko sila itataboy. Amen? Basahin nga natin sa English yun. Okay. Dumating lang sa akin. Okay. John chapter 6 verse 37. Ano yun natin sa English? Sa Tagalog, ang lahat ng ibinibigay sa akin
ng Ama ay magsisilapit sa akin at ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Yung nireject ng tao, ang kontrast naman ay sabi ng Diyos, lumapit tayo sa Kanya. Yung batong itinakwil ng tao ay ang panyaya ng Diyos, lumapit kayo sa Kanya at kailanman hindi kayo itataboy. Okay? Ilang bisis ka na bang lumapit sa Panginoon? Lumalapit ka lang ba sa Kanya pag hindi mo na kaya ang buhay? O talagang sa ngayon na bawat mga kagulumihanan mo ay lagi kang lumalapit kay Jesus? Yan po, you are wise. Pag ikaw ay lumalapit kay Jesus, ay ikaw ay may angkin na karunungan na nagmumula sa Diyos. Dahil si Jesus ang batong panulog sa ating buhay. Kahit anumang mga pangangailangan natin. In my life, I have so many living testimony in my life. I have sickness and then the doctor said, wala nang kagamutan ang iyong karamdaman. I'm not a Christian before. When I heard about my sickness, but when I become a Christian, sa pamamagitan ng pag-aaral ko ng salita ng Diyos, natuklasan ko na si Jesus is our healer. Jesus is our healer. Even kahit mga namatay, muling binuhay niya. Ang hirap pang English talaga. Kahit mga patay na, but Jesus willing to arise, to rise up. The life of Lazarus. Yes, Lazarus become died, but Jesus willing to rise up from the dead. In God is nothing impossible. Amen. In God is nothing impossible. Amen. Kaya, bagamat nakaranas tayo ng rejection katulad ni Jesus, pero mahalaga ka sa harapan ng Diyos. Amen. Kahit hindi ka pinahalagan ng kapitbahay mo, ng asawa mo, ng mga anak mo, but Jesus, you are precious in His sight. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sabi dito, Jesus, the living stone, was rejected by people but chosen and precious by God, and is now the cornerstone, the foundation of God's spiritual house. We are a spiritual house of God. Amen. We are one family of God. A spiritual family of God. The house of God. Because the Holy Spirit is come in our heart. Amen. If you believe that Jesus died on the cross because of our sin, and after 3 days He rose up, you become a children of God. Jesus
talk to Pharisee Nicodemo sa John chapter 3 verse 3, unless the man cannot be born again, he cannot enter the kingdom of God. So this is the first step. If you like to enter the kingdom of God, we must be born of God. Spiritual speaking, believe into Jesus, and then you become a children of God. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Even we have so many rejection in our loved ones, in our friend, in our countrymen, but you are special in the sight of God. God so loved us. Pinatunayan niya ito nung inialay niya ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. So, Jesus Christ, the cornerstone, the foundation of God's spiritual house, the church, and we are the church of God. We are the house of the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit is in you. The Holy Spirit is in you, in your heart. That's why you are here to see the goodness of God, to feel the love of God. Amen? Sabi nito, kung ikay totoong mananampalataya kay Kristo Jesus, kahit maraming nanlalait sa iyo or bumubuli sa iyo, dahil ikaw ay mahina, nagkasala, makasalanan, kapos ng kaalaman at karunungan, subalit, kung ikay magpakumbaba at lumapit kay Kristo, gagawin kaniyang espesyal. Amen? Hello? Gagawin kaniyang isang church. Ibig sabihin, ikaw ay magiging tahanan ng Diyos. Amen? You remember the message before, the new heaven is come into this earth. So that the new heaven is kasama na ng tao. Makasama natin at ang Diyos ay kasama natin. Amen? So, we are the church of God. Bagamat may rejection, subalit may elevation. Amen? Diyan sa verse 5, okay. Basahin natin sa verse 5. Okay. Ayan. Okay. Dako na tayo sa pangatlo. Okay. Yung about sa living stone. Okay. Living stone. Sabi diyan, tulad ng mga batong buhay. Okay. Take note. Yung salitang mga batong buhay, tumutukoy yan sa mga believers. All believers of Christ, we are the living stone. Amen? Amen. Kung paano si Jesus ang pundasyon ng ating pananampalataya, we are also the living stone. Amen? Sabi diyan, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Ayan, maging bahagi. Tayo ay bahagi ng templong espiritual.
Kaya isa man sa inyo dito ay hindi nagpapatuloy sa Panginoon, may mga puwang ang simbahan. Pwedeng pasukin. Alam niyo yung nakaraan, di ba? Yung pangitain na ipinakita sa akin ng Diyos habang nagbiminsahe na dahil ipinapahayag na tayo ay bahagi sa yung tinatawag niyan, bahagi kayo ng isang templong espiritual. Kaya hindi po pwedeng magsisiraan eh. Kasi magkaroon ng puwang ang kaaway. Hello? Kinakailangan na mayroong pagmamahalan. We have love from the Lord. Amen. We are one because of love of God. Amen. Kaya walang division. Amen. Pag ikaw ay nabubuhay sa pag-ibig ng Diyos, walang division. Pansinin niyo sa tahanan. Pag walang pagmamahalan ang isa't isa, magulo. May kanya-kanyang paniniwala. Ito ang tama, ikaw ay mali. Napapansin ba natin yan? Kaya lumalala yan hanggat hindi maunawaan ng tao na dapat tayong mga Kristiyano mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Dahil tayo ay bahagi, templong espiritual, bilang mga paring tayo itinalaga para sa Diyos. We are chosen. We are, anong Tagalog sa itinalaga? Chosen. Pinili. Chosen. Itinalaga para sa Diyos. Ayan. Tayo ay itinalaga para sa Diyos. Amen. Hello. Kaya napakalaga ang ating papel, mga kapatid. Sabi dito, okay, sa verse 5, ye also as lively stood are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. So, tayo ay yun pala yung itinalaga yung we are built up a spiritual house. Tayo ay itinalaga para sa Diyos. Amen. Kaya napakahalaga ang ating buhay sa harapan ng Diyos. Mayroon tayong bahagi at bawat isa sa atin ay mayroon tayong mga iba't ibang kalidad ng ating paglilingkod. Sabi nito, what does it mean that Jesus and believers are living stone? And 1 Peter chapter 2, verse 4 hanggang 5. Sabi nito, that the term living stone in 1 Peter chapter 2, verse 5 is used as a metaphor to illustrate the secure and intimate relationship believers have with Jesus. Sabi ito, ang terminong buhay na bato ay ginagamit bilang isang halimbawa. Tayo ay maging isang halimbawa upang ilarawan okay, ang ligtas at matalik o malalim na relasyon ng mananampalataya kay Jesus. Tayo yung tayo ay nagrepresent o nagsasalarawan
ng tinatawag na illustrate the secure. Alam niyo yung isang relasyon na mayroong kasiguruhan. Matagpuan lamang natin yan kay Jesus. Kaya kung ikaw ay na kay Jesus, secured ka. If we are in Jesus Christ, you are secured. Amen. Palakpakan natin ang Lord. And then all of us ay nagsasalarawan ng isang relasyon na may kasiguruhan. Amen. Kaya ikaw ay maghatid ng isang relasyon na may kasiguruhan kay Kristo. That's why all disciple of Jesus Christ is going to evangelize all the human being upang ang bawat isa ay magkaroon ng security of his spiritual life para hindi siya mapahamak. So, about the living stone symbolize resilience and adaptability, or sabi nito, nagsisimbolo ng katatagan at kakayahang umangkop. Alam nyo yung bilang living stone, kasi all of us, we are living stone. Kung paano ang ating dakilang panulukan si Kristo. Ang buhay na ibinigay ni Kristo sa atin ay naging buhay din natin. At tayo ngayon ay manatiling may katatagan at may kakayahang umangkop. Anong ibig sabihin? May kakayahang umangkop na ang buhay mo, di ba, maraming mga tao na ang buhay ko ganito na talaga. No. Pag ikaw ay na kay Jesus, kaya mong magbago. Kaya mong iangkop ang iyong buhay bilang mga anak ng Diyos. Amen. Bilang mga anak ng Diyos, tayo ay may kakanyahang magbago. Pag ikaw ay magalitin, kaya kang magbago, kapatid. Kung ikaw ay madamot, kaya kang magbago upang maiangkop yung buhay mo katulad sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Amen? Wala kang alibay. Wala kang alibay na sasabihin, ganito na talaga ako. May mga Kristiyano akong naririnig na gano'n. Talagang kinakahon nila ang pagbabago ng kanilang buhay dahil ayaw nilang sumunod talaga kay Kristo. Kasi kung na kay Kristo ka, and then follow His command. Amen? So yun po yung tayo ay nagsisimbolo ng katatagan. Kaya sabihin mo sa kapatid mo, kapatid, magpakatatag ka at huwag matitisod. Amen? Nabasa nyo ba dyan sa harapan dito sa pulpito? Pakibasa nga. Kaya nga mga kapatid, makatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyo hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Amen? 1 Corinthians 15:58. Yan. So, yan po ang pagtuloy na ipinapangaral, yung katatagan. Hello? Minsan, nanulugmok tayo. Sabi nga ni Propeta Mikas, kung ako may nadapa, huwag niyo akong pagtawanan, sapagkat muli akong itatayo ng aking Panginoon. Amen? Palapakan natin ang Lord. Sapagkat siya ay laging nagmamasid sa atin. Pero pag hindi ka lalapit sa Kanya, ay hindi niyo maranasan ang kalakasang nagmumula sa Kanya. Pagka inaangkin natin na ako ay malakas ako, ikaw yun. May limitasyon ka.
ang kalakasan ng tao ay may limitasyon. Pero yung kalakasan na ibibigay ng Diyos sa iyo, unlimited. Amen? Unlimited. Kaya, sabi dito, living stone in the Bible, this metaphor emphasizes that believers like living stone and part of a spiritual structure. Tayo ay part ng isang gusali, a community of faith, where each person plays a vital role. Isang komunidad na ng mga mananampalataya na ang bawat tao ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Kaya mayroon tayong mahalagang gagawin. Hello? We are the part of spiritual structure. Gusali. Ibig sabihin yung tinatawag na gusali, spiritually speaking, is about our faith in Jesus. We are the one in the sight of God because of our faith of Jesus. The blood of Jesus is within us. Amen? Kaya tayo ay mayroong tinatawag na vital role. Ibig sabihin, mayroon tayong mahalagang papel na dapat gampanan. Yung mga nanay ay, di ba, napapansin ba natin, mayroon silang mahalagang gagampanin sa mga anak. Di ba? Mayroon tayong mga halimbawa kasi karamihan dito mga nanay. Ilan lang yung mga tatay. Iba yung gampanin ng mga tatay, iba naman yung gampanin ng mga nanay. But in spiritually speaking, ay mayroon din tayong gampanin sa church. And we are the church of God. Amen? Kaya, kung minsan, yung mga nanay, dahil limited ang pasensya, limited yung lakas, limited yung karunungan, kinakailangan nilang lumapit kay Jesus. Dahil siya ang nagbibigay ng unlimited strength, unlimited wisdom, unlimited blessing. Anumang mga pangangailangan natin. At ikaw ay magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Christ the living cornerstone. Balikan lang natin. Number 1, letter A, ay sinasabi dito, Jesus as the cornerstone. Okay. Siya yung pundasyon ng ating buhay pananampalataya. Kaya nga yung inawit natin kanina, Jesus, you're my firm foundation. I know I can stand secure. Jesus, you're my firm foundation. I put my hope in your holy word. Yes. The word of God is holy. That's why we are here to hearing the message of God. Dahil maasahan natin ang salita ng Diyos. Hello? I put my hope in your holy word. Di ba? Because Jesus is our living cornerstone. Jesus as the cornerstone. And then, letter B, rejection and elevation. So, naunawaan natin na even our life, we have rejection by the people. But the truth is, we are chosen and precious by God. Amen?
madali nating matandaan. And then yung pangatlo, living stone. Tayo ay hinaling tulad, isinalarawan sa mga buhay na bato na laging may katatagan pag ikaw ay na kay Kristo. Pansinin nyo, yung mga Kristiyano na hindi nagtitiwala kay Kristo, ang daming problema. No? Nagkapatong-patong na, pati utang, nagkapatong-patong na. Kaya ang iniisip nila, naku, baka ako ay makalabuso. Di mo ba? Pero ikaw, kahit marami kang utang, pero pag lumapit ka kay Jesus, bibigyan ka ng masarap na tulog. Naranasan nyo ba yan? Amen! Palakpakan natin ang Lord. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan ng Lord. Oh. Hindi ka pababayaan ng Lord. Kaya dito sa tatlong ito ay panghawakan natin. Jesus Christ as the cornerstone, and then even we have rejection but have elevation. And then yung pangatlo, we are living stone. Kung paano si Jesus. Dito sa conclusion natin, ito yung ito yung application ng ating buhay. That we may proclaim the mighty acts of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Being a living stone is proclaiming the mighty acts of Christ. Kaya sabi nito, hindi tayo hinirang ng Diyos upang iimbak ang mga natutunan natin, nakitang mga himala, naranasang pagpapalag, kaligtasan. Malapit na ang dapit hapon, kaya gawin natin ang ating bahagi. Ang ibig sabihin in application, patuloy nating i-proclaim